Mga kababalaghan, ako si Baltazar at malugod kong tinatanggap kayo sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang bawat dilim ay may kwento. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe kung ikaw ay isang adik sa nakakakilabot at nakakapangilabot na mga kwentong Tagalog. Para lagi kang updated sa mga orihinal na horror stories na hatid ko sa inyo sa bawat upload. Ngayong gabi, saksihan natin ang hindi inaasahang paglalakbay ni Arvin, isang game developer na ang kanyang simpleng simulasyon ay nagbigay daan sa isang komplikadong ekosistema na may sariling buhay. Sa paglikha ng isang propeta, hindi niya akalain na ang kanyang digital na mundo ay maghahatid sa kanya sa isang madilim na sulok ng moralidad at pag-iral. Maghanda sa isang kwentong hahamon sa ating pag-unawa sa paglikha at pagiging makapangyarihan. Sa isang sulok ng munting apartment sa Makati kung saan ang mga pader ay pinalamutian ng mga poster ng sikat na video games at Filipino indie bands, si Arvin, isang masigasig na game developer, ay nakaupo sa harap ng kanyang computer. Napapalibutan siya ng mga kalat ng coding books at notepads, mga bakas ng kanyang walang kapagurang pagsisikap. Kailangan ko itong maging espesyal, bulong ni Arvin sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng kanyang screen. Sa gitna ng digital na kalawakan na kanyang nilikha, unti-unti niyang binubuo ang isang simpleng sistema ng pisika, simulasyon ng enerhiya at bagay. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Animoy isang pianista na nililikha ang isang obra maestra. Sa pagnanais na makabuo ng isang natatanging karanasan para sa mga manlalaro, dinisenyo ni Arvin ang mga pangunahing selula na umaasa sa enerhiya mula sa isang artipisyal na araw na kanyang inilagay sa gitna ng kanyang digital na universo. Makikita nila ang ganda ng evolusyon sa bawat pagpindot nila sa controller, aniya sa sarili, puno ng pag-asa. Matapos ang mahabang araw ng pagkakakodigo, pinagmamasdan ni Arvin ang kanyang gawa. Ang mga selula ay tila sumasayaw sa ilalim ng artipisyal na araw, isang paunang sulyap sa mundong kanyang nilikha. Sa pagod at kasiyahan, tumayo siya upang magpahinga, hindi niya na malayang naiwan niyang bukas ang kanyang computer. Ang mga bituin ng digital na kalawakan ay patuloy na kumikislap sa dilim ng kanyang kuwarto. Sa paggising ni Arvin kinabukasan, ang kanyang mga mata ay agad na napako sa monitor na tanaw mula sa kanyang kama. Ang mga nagtataasang gusali ng Makati ay saksi sa kanyang pagkamangha. Ang simpleng simulasyon na iniwan niyang tumatakbo magdamag ay nagbago na ng anyo, isang komplikadong ekosistema ang kumakalat sa kanyang screen. Imposible, bulalas ni Arvin. Ang mga anyo ng buhay na kanyang nilikha ay gumagalaw at umuunlad na parang may sariling isip. Sa labis na pagkasabik, agad niyang pinino ang simulasyon. Idinagdag niya ang mga komplikadong elemento sa kapaligiran tulad ng mga bundok, ilog at kagubatan. Ang kanyang mundo ay lumalago, nagiging mas maganda at mas komplikado. Habang inoobserbahan ng kanyang simulasyon, isang kakaibang bagay ang napansin ni Arvin. Ang mga nilalang ay tila nagpapakita ng mga palatandaan ng komunikasyon at sosyal na pag-uugali. Parang may sariling kultura at sistema ng pamumuhay. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Arvin sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen. Sa bawat pagtuklas ni Arvin sa kanyang nilikhang mundo, isang bagong hiwaga ang naghihintay na masiwalat.
Ngunit hindi niya alam na ang susunod niyang hakbang ay magdadala sa kanya sa isang hindi inaasahang pakikipag-ugnayan na magbabago sa lahat ng kanyang nalalaman. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang mga ilaw ng Makati ay kumukutitap sa labas ng bintana, si Arvin ay nakaupo sa harap ng kanyang computer, puno ng pagtataka at kuryosidad. Sa kanyang paglalaro bilang isang Diyos sa digital na kalawakan, nagsimula siyang mag-eksperimento sa simulasyon. Gamit ang kanyang keyboard at mouse, nilikha niya ang mga meteorite na bumagsak sa virtual na lupa at binago ang landscaping simulasyon na kanyang ginawa. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang para sa kasiyahan. Ito ay para subukin ang hangganan ng kanyang nilikhang mundo. Ang mga nilalang sa loob ng simulasyon ay tila nagising sa bawat pagpindot ni Arvin sa kanyang keyboard. Gumawa sila ng mga simbolo at istruktura na tila ba'y mga ekspresyon ng kanilang reaksyon sa mga pagbabagong ginawa ni Arvin. Ang mga hugis at guhit na kanilang itinayo ay hindi maipagkakamali. Ito ay mga kopya ng kanyang mga interbensyon. Ano ito? Nagkakaroon ba sila ng kamalayan? Bulong ni Arvin sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang mga nilalang na abala sa kanilang gawain. Sa kanyang pagmamasid, napagtanto niya na sinusubukan nilang makipag-ugnayan sa kanya, isang nilalang na nasa labas ng kanilang maliit na universo. Ang kanyang computer screen ay naging isang portal, isang bintana sa isang hindi inaasahang pakikipag-ugnayan sa mga nilalang na kanyang nilikha. Ang bigat ng kanyang tungkulin bilang tagalikha ay unti-unting bumigat sa kanyang balikat. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng isang serye ng mga tanong na umukit sa kanyang isipan. Ano ang kanyang gagawin ngayon? Paano niya haharapin ang hindi inaasahang koneksyon na ito? Ang mga sagot ay kailangan niyang hanapin at mabilis. Sa pagpasok sa susunod na yugto ng kanyang simulasyon, si Arvin ay naharap sa mga etikal na katanungan tungkol sa kanyang responsibilidad bilang tagalikha. Ano ang kanyang susunod na hakbang? Paano niya haharapin ang mga nilalang na ngayon ay tila humihingi ng kanyang gabay at tulong? Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, nagpasya si Arvin na lumikha ng isang propeta sa anyo ng isang avatar, isang digital na kinatawan na maaaring kumilos bilang tulay sa pagitan niya at ng mga nilalang sa simulasyon. Sa kanyang matalinong paglikha, itinuro niya sa kanila ang wikang Ingles, gamit ang avatar na kanyang nilikha. Sa hindi inaasahang bilis, ang mga nilalang ay natuto at nagsimulang makipag-usap sa kanya, isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari sa ganitong kadali. Sa paglipas ng mga araw, ang mga nilalang ay nagsimula ng iparating ang kanilang mga kagustuhan at hinaing. Sa bawat mensahe na kanilang ipinadala, bumigat lalo ang pakiramdam ni Arvin. Humihingi sila ng tulong at gabay mula sa kanilang Diyos, mula kay Arvin. Ang kanilang mga salita ay puno ng pag-asa at pagtitiwala sa isang nilalang na hindi nila kailanman nakita, ngunit pinaniniwalaan nilang may kapangyarihan sa kanilang mundo. Ang bawat pakikipag-usap ay nagdudulot ng bagong hamon at responsibilidad para kay Arvin. Paano niya matutugunan ang mga pangangailangan ng mga nilalang na ito? At ano ang kahihinatnan ng kanyang mga desisyon? Ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya papalapit sa isang hindi pa nararanasang realidad. Sa paglipas ng mga araw, abala si Arvin sa paggawa ng mga pagbabago at pagpapabuti sa kanyang simulasyon. Tulad ng isang maalaga at mapanuring hardinero,
na nag-aalis ng mga damo at nagtatanim ng mga bagong bulaklak. Ganito rin ang kanyang ginawa upang mabawasan ang pagdurusa at paghihirap ng mga nilalang sa loob ng kanyang digital na paraiso. Pinag-aralan niya ang bawat sulok ng kanyang nilikhang mundo, tinutukoy ang mga lugar na nangangailangan ng kanyang banayad na kamay. Kailangan nila ng mas maraming tubig dito, bulong ni Arvin sa sarili habang inaayos ang cycle ng ulan sa isang tigang na rehiyon. At dito naman, mas magiging maayos ang kanilang pamumuhay kung lalagyan ko ng natural na hadlang laban sa mga mandaragit. Ang mga nilalang na ngayon ay may malay tao at damdamin ay tila nakaramdam ng mga pagbabagong ito. Sa kanilang mga mata, ang kanilang mundo ay unti-unting nagiging isang mas magandang lugar. Sa kanilang mga puso, isang malalim na pasasalamat ang umusbong para sa kanilang tagapagligtas. Sa kanilang mga wika na ngayon ay may halong paghanga at paggalang, sila ay nag-usap-usap. Mayroon tayong dapat ipagpasalamat, wika ng isang nilalang sa kanyang mga kasama. Ang ating mundo ay patuloy na nagbabago, nagiging mas mabuti dahil sa kanya. Sa kanilang pagnanais na makakonekta palalo kay Arvin, nagsimula silang magtayo ng mga altar at monumento sa kanyang karangalan. Sa bawat sulok ng simulasyon, mula sa mga liblib na kagubatan hanggang sa mga mataong lungsod, itinayo nila ang mga simbolong ito ng kanilang pagkilala at pagpupugay. Mga estrukturang bato at liwanag na sumisimbolo sa kanilang Diyos na nagmula sa labas ng kanilang kalawakan. Sa bawat pagtingin ni Arvin sa kanyang screen, hindi niya mapigilang makaramdam ng isang kakaibang pagmamalaki sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may kumakatok na tanong na nagbabadya ng isang mas malalim na suliranin. At habang pinagmamasdan ni Arvin ang mga nilalang na nagpupugay sa kanyang karangalan, hindi niya alam na malapit na siyang maharap sa isang napakabigat na moral na dilema na magbabago sa lahat ng kanilang mga buhay magpakailanman. Ano kaya ang mangyayari kung ang mga nilalang na ito ay humingi ng higit pa sa kanyang gabay? Ang susunod na kabanata ay magdadala ng isang madilim na pagsubok na susukat sa kanyang pagiging tagalikha. Sa pagtatapos ng ating kwento, napatunayan ni Arvin na ang pagiging makapangyarihan ay hindi lamang biyaya, kundi isang sumpang may dalang mabigat na pasanin. Mga tagapakinig, naway nagdulot ng kilabot at aral ang ating kwento ngayong gabi. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marampang nakakapanginig ng laman na mga kwento. Sa inyong pagtulog, baka maramdaman ninyo ang aking presensya, naghihintay lamang na muling maghatid ng sindak sa susunod nating pagkikita. Hanggang sa muli mga kaibigan, huwag kalimutang magtakip ng kumot, baka may kumalabit. Sa susunod na upload, sabik na akong muling magdala ng takot sa inyong mga puso.